umpisahan ko yung sharing ko with the statement na there is power in our words. Kapag may sinabi tayo, mas malamang sa hindi, nagkakatotoo to. Sample, pag sinabi ng asawa na babae na magluluto ako mamaya, asahan nyo, may ulam kayo mamaya. Pag sinabi nung asawang lalaki sa Sabado, maglalaba ako, sigurado yon maglalaba yon. Bakit Sabado? Kasi wala kaming pasok ngayon. Kaya Sabado kasi sa is tabon, ba is banlaw, do is downy. Kaya Sabado ang laban namin ngayon. Minsan naman, pagka tayo ay medyo nagagalit, naaasar, nakakapagsalita tayo na hindi natin gusto, hindi talaga yun ang intensyon natin. Minsan, nasasabi natin, madapa ka sana, walang yaka, ginagalit mo ko. May mga pagkakataon na dadapa talaga yung sinasabihan natin na madapa ka sana. Meron pa sinasabi natin minsan, tandaan mo to, yayaman din ako. Sana sabihin natin lahat to. Lahat ng taga-kikiki sabihin nyo to. Tandaan nyo, yayaman din ako. At mayaman ako sa pagmamahal ng Diyos. Pwede? Mangyayari? Mangyayari kasi there is power in our words. Ang nanay ko nung nasa ospital ako, nung medyo nasa alanganin ako, na 3 beses akong muntik mawala. Sabi ng nanay ko, dinadasal niya, Lord, bakit si Benji pa? Bakit siya pa? Hindi na lang ako. Ayun, kinuha siya ni Lord. Sabi ko, ma, dapat ang dinasal mo, pagalingin lang ako. Huwag mo na sabihin na ako na lang yung kunin. Makapangyarihan ng salita. Noong panahon ni Moses, sabi ng Panginoon, gamitin mo yung tungkod mo. Ginamit niya yun para mapalaya ang mga Israelites. Naging ahas ito nung nagtatalo sila ng mga propeta ng Ehipto. So namangha sila. Ginamit niya to para makadaan sila sa gitna ng dagat, sa Red Sea. Nakadaan sila sa gitna dahil ginamit ni Moses ang tungkod niya. Pinalabas niya ang tubig sa bato nung uhaw na ang mga Israelites para makainom sila ng tubig. Meron pa po. Nung ginagawa ang sanlibutan, ang sangkatauhan, ang salita ng Diyos ang nagbigay ng utos para mangyari lahat ng bagay, para mabigyan buhay ang lahat ng merong buhay ngayon. Sabi ng Panginoon, let there be light, nagkaroon ng liwanag. Let there be a dome, nagkaroon ng sky. Sabi niya, let there be dry land, nagkaroon ng lupa at vegetation. Let there be sun and moon, nagkaroon ng liwanag ng maliwanag at saka isang mahinang liwanag. Sabi niya, magkaroon ng mga hayop na gumagapang at saka mga dambuhala, nangyari yun. Tapos sabi niya, magkaroon ng mga hayop, mamayang konti ang tao. Lahat ng yan nangyari dahil sa salita ng Diyos. At tandaan po natin, lalo na kung si Jesus ang nagsasalita. Nung New Testament na po, ang bulag nakakita dahil inutos ni Jesus. Pati ang nature sumusunod sa kanya. Bumabagyo, pinatigil niya yung bagyo. Si Pedro, sabi, nakita niya si Jesus na naglalakad sa tubig. Panginoon, sama ako dyan. Nakalakad din sa tubig si Pedro. Naparami ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Napakain niya ang 5,000 lalaki. Pero pag binilang natin ito, mga 20,000 siguro yung napakain niya. Sa 5 tinapay at saka 2 isda. Kung ako kakain nun, kulang pa sa akin yun. Pero ganun kadami napakain niya kasi si Jesus ang nagsalita, ang salita ng Diyos. Binuhay niya ang batang babae. Di ba sabi niya, Talita kum, little girl, stand up. Nabuhay yung bata. Tapos suling-uli, bago siya pinahirapan na, binuhay niya si Lazaro. Sabi niya kay Lazaro, Lazaro, lumabas ka dyan. Lumabas si Lazaro. Kapag si Jesus ang nag-utos, nangyayari kasi Diyos siya. Ito tanong ko sa inyo, meron bang sinabi si Jesus na hindi nangyari? Sa lahat ng binasa natin at binabasa natin sa Biblia, meron bang hindi nangyari?
pati yung pagpapahirap sa kanya, pati yung pagpatay sa kanya, sinabi niya na mangyayari yun at nangyari nga. Sabi pa ni Jesus na may buhay magpakailanman ang ngumunguya, dito sa binasa natin ang ngumunguya ng aking laman at umiinom ng aking dugo at itatayo ko siya sa huling araw. Ito yung katotohanan na sinabi ni Jesus dito sa binasa natin. Ano ba tong sinasabi niya na to? Sabi niya, kainin ng laman, inumin ng dugo. Dahil dito sa sinabi niya na to, bumagsak ang ratings ni Jesus. Iniwanan siya ng lahat ng tao na ang natira 12 lang. 12 lang yung natira. Kasi para sa isang Hudyo, it is inconceivable. Hindi mo lubos maisip. Nakakain ka ng laman, iinom ka ng dugo. Kasi sa kanila, hawakan mo lang ang dugo, unclean ka na. Pag hinawakan mo ng dugo, magkakwarantine ka na para kami COVID. Hindi ka pwede basta masalamuha sa mga tao. Parang sa kanila, ano ako, cannibal? Kakain ako ng laman mo, dugo mo. Hindi nila lubos maisip ang sinasabi ni Jesus, ang pinagagawa niya. Kaya umalis silang lahat. Alam ni Jesus na malapit na ang oras niya. Mamamatay siya at aakyat na siya sa tatay. Kailangan niya nang i-institute ang sakramento ng Eucharistia para sa mga susunod na henerasyon. At kasama po tayo doon. Kasama tayo na tatanggap ng Eucharistia na kahit na umakit na ang ating Panginoon sa langit, meron tayong pagkakataon na tanggapin siya ng laman at dugo, body, blood, soul, and divinity. Hindi lang po ito yung simbolo, no? Kagaya ng sinasabi ng ating mga kapatid na mga protestante, siya mismo ito. Lilipat naman po ako ngayon sa prefiguration. Linaw ko lang po na pag sinabi ni Jesus, mangyayari ito. Ngayon po, meron tayo tinatawag na prefiguration o foreshadowing. Ibig sabihin po nito, lilinawin ko lang po. Ito yung isang kaganapan ng lumang tipan na bibigyan ng yung lubos na kaganapan sa bagong tipan. Example po, yung si Isaac, dinala ni Abraham sa bundok para ialay. Kasi sabi ng Diyos sa kanya, na ialay mo ang nag-iisang anak mo. Dinala ni Abraham doon. Ito po ay prefiguration ng kaganapan na mangyayari na aakyat si Jesus sa Kalbaryo at doon ipapako. Siya ang iaalay para sa kapatawaran ng kasalanan nating lahat. So, yun po, nililinaw ko lang, may prefiguration at may kaganapan. Yung kaganapan po, yung mas importante kasi ito yung nangyari na, yung hinihintay natin na kaganapan niya ng prefiguration. Mas importante po yun. Yung pong nagalit ang Panginoon sa mga Israelites, pinagtututuklaw ng ahas yung mga tao. Sabi niya kay Moises, kasi nagdasal si Moises, kung paano nila malalagpasan to. Sabi ng Panginoon sa kanila, gumawa kayo ng bronze serpent at lahat ng tumingin doon, mabubuhay kahit tuklawin sila ng ahas. Yun ay prefiguration na si Jesus nakabayubay sa krus. Lahat ng taong tumingin at maniwala sa Kanya, mabibigyan ng buhay. So, nililinaw ko lang po. Bakit ko po sinabi to? Kasi, nung panahon ng mga Israelites po, nung sila ay tumatawid sa disyerto, nagreklamo sila sa Panginoon, kami gutom na gutom, sana hindi mo na kami inalis sa Ehipto. So nagpadala ang Panginoon ng tinapay na galing sa langit. Ang tawag nila doon ay mana. Galing to sa langit. Pero sabi ng Panginoon, yung mga ninuno ninyo, kumain ng mana pero namatay. Pero ako ang tinapay ng buhay, sabi ng Panginoon, na kung sino man nakakain sa Kanya at iinom ng Kanyang dugo, ay mabibigyan buhay. So ang prefiguration, yung mana, ang kaganapan si Jesus. Yun lang po ang nilinaw ko na malinaw po na ibig sabihin ng dito ng Panginoon, eto na yon, mabibigyan kayo ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanya. Isa na lang po, last point. Sabi po ni Jesus, bago itong binasa natin, sinabi niya na kung sino ang may buhay na walang hanggan, ang pumapansin sa anak at nanalig sa Kanya. Itatayo siya sa huling araw. Tapos ngayon po sa binasa natin, ang sabi ni Jesus, kung sino ang umumuya at iinumin yung dugo niya ay may buhay na walang hanggan. Kung titignan niyo po, ang misa po ay may dalawang parte. Ano po yung dalawang parte na yon? Table of the Word and Table of the Eucharist.
Ito pong table of the word, ito yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito yung sinasabi ni Jesus, kung sino maniniwala sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Tapos po may second part, yung table of the Eucharist. Ito yung kakainin natin ang laman at dugo ng ating Panginoon. So, dito sa binasa natin na to, makikita natin yung dalawang parte ng misa na sinisimba natin linggo-linggo, ang pagbabasa ng salita ng Diyos at pagtanggap natin sa Kanya ng laman at dugo para tayo ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. There is power in your words. Kaya po mag-ingat po tayo. Pagka sinabi natin na naniniwala tayo sa Diyos, hindi tayo pwedeng autonomous, hindi tayo pwedeng gagawa tayo ng sarili nating mundo, hindi tayo susunod sa sinasabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, magpatawad ka, mahalin mo, kaaway mo, magpakain ka ng mga nagugutom, magpainom ka ng mga nauuhaw. Kailangan tayo sumunod doon. Kasi naniniwala tayo sa sinasabi ng Panginoon. We cannot be autonomous. We cannot be disobedient sa kanyang sinasabi. Kailangan natin sumunod. At ang pinaka sa pinaka, yung pagtanggap natin sa kanya. Kasi wala na siya dito ngayon. Tayo na yung mga kamay niya. Kamay, mata, ilong, bibig, paa. Tayo na yung presensya ng Panginoon sa mundong to. Pero, andyan pa rin siya sa banal na Eucharistia. Sana po, ito yung isang bagay na bigyan nating halaga. Alam ko yung mga bata ngayon, marami ng bata ngayon, na hindi na naniniwala na ito talaga ang dugo at katawan ng ating Panginoon. Ang tawag sa kanila, nuns, N-O-N-E-S. Naniniwala kami pero ayaw namin pag-usapan. So ingatan po natin, sana maturo natin sa mga anak natin to. Last na lang po, may pruweba ba na ito ang tunay na katawan at dugo niya? Meron po mga milagro na nangyari na yung ostya nagkakaroon ng dugo at nagiging laman. Tapos po, pag tinignan nila, yung white blood cells nito buhay. Ibig sabihin, buhay itong ostya na to. Nangyari to unang-una sa Lanciano noong 18th century. Tapos ngayon, noong mga 1980s, meron uli nangyari yan kung saan nanggaling si Pope Francis. So, meron po mga pagkakataon na nangyayari pa itong mga ganitong mga milagro. So, yun lang po ang message ko dito, na importante po na maintindihan natin na ito talaga ang kanyang katawan, ito talaga ang kanyang tubo, na tinatanggap natin pagka tayo ay umaattend ng misa. Sana po, bigyan natin ng halaga to, lalo na tayo pong lahat, mga kikiki girls, meron po tayo responsibility na ituro to sa mga anak natin. At alam ko naman, tinuturo ninyo to. Kaya nga kayo nandito sa prayer and worship kasi naniniwala kayo na si JC, ang kaibigan natin, ang magliligtas sa ating lahat. Magandang gabi po. God bless everyone. May I end with the glory be glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. Maraming salamat po. God bless you all.